ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang isang tao kapag nagmahal, dapat sigurado at hindi sapilitan lang. Sa pag-ibig, dapat handa kang sumugal ng walang pag-aalinlangan. Buo, walang labis, walang kulang. Ngunit paano kaya kung mali ka ng taong tinayaan? Sa ikatlong bahagi ng kwento ni Tristan, ano kaya ang kahantungan ng pagsugal niya para sa babaeng naging kaibigan na niya mula pagkabata? Yan ang ating pakikinggan dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa inyong programa. Ako po si Tristan at ito ang ikatlong bahagi ng aking kwento. Sa ikalawang bahagi ng kwento ko ay mas lalong naging malabo ang namamagitan sa amin ni Chelsea. Sa simula pa lang naman ay naging vocal na siya na hindi siya interesado na magkaroon kami ng relasyon. Sapat na sa kanya na special friends lamang kaming dalawa, Papa Dudut. Sinabi niya rin na may balak pa siyang bumalik sa US noong time na yon. Kaya hindi na ako nangulit pa, Papa Dudut. Pagkatapos naman noon ay hindi ko akalain na magtatapat ng feelings sa akin ng kababata kong si Lumi. Hindi ko naman siya binaliwala. Alam kong hindi naging madali para sa kanya na sabihin ang totoong nararamdaman niya. Lalo na't kagagaling niya lamang sa isang trahedya na nangyari sa kanyang ina. Tuluyan na siyang naulila sa mga magulang kaya siya na lamang ang naiwang mag-isa. Ako at ang mga magulang ko ang naging karamay niya sa mga sandaling yon. Kaya nakikita ko at nararamdaman ko kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya sa pagkawala ng kanyang ina. At nung inamin niya sa akin ang totoo niyang nararamdaman, tinanggap ko yon. Sumugal ako sa kanya kahit na hindi ako sigurado kung ano ang kahihinatnan nito. Mula sa pagiging magkaibigan, naging kami ni Lumi kalaunan, Papa Dudut. Si Chelsea naman ay natuloy ang pagbalik niya sa San Francisco. Nagpatuloy ang buhay namin ng walang komunikasyon. Hindi na ako nagtanong kay Jake ng tungkol sa kanya mula nang makaalis siya, Papa Dudut. Naging masaya na lamang ako sa desisyon namin na lumayo sa isa't isa at harapin kung ano ang nakalaan para sa amin nang hindi na kami nagkikita. Papa Dudut, sinubukan ko naman na mag-work ang relationship namin ni Lumi pero habang tumatagal ay parang nagiging magkaibigan lang ulit kami. Parang nawalan kami ng intimacy sa lahat ng aspeto nito at halos wala na ring oras sa isa't isa. Dahil sa mga ganap sa buhay namin. Aaminin ko na may mga pagkakataon pa rin na naiisip ko si Chelsea at doon nagsimulang manlamig ang relasyon namin ni Lumi. Uy, busy ka na naman dyan. Hindi ba pwedeng next time na lang yan? Bakit? May gusto ka na naman puntahan, no? Parang ganun na nga. Ito, dalawa yung binili kong ticket para sa concert ng paborito nating banda. Punta tayo. Kailan ba yan? Bukas ng gabi. Pwede naman, pero hindi ako sure kung kaya ko pang sumama ng ganong oras. Alam mo naman, pagod na ako pag-uwi. Baka wala na akong lakas na sabayan ka sa concert. Kung gusto mo,
Ako na lang kakanta para sa'yo. Nakakainis ka naman eh. Seryoso ko. Gusto kong pumunta roon. Wala ka na bang ibang pwedeng isama? Sa tingin mo, tatanungin kita kung meron? Yung mga kaibigan mo sa trabaho. Pwede naman sila. Bakit ba sila yung tinuturo mo? Eh, ikaw nga yung gusto kong kasama. Para naman kitang hindi boyfriend niyan eh. Ay, sorry. Medyo nakakapagod lang talaga nitong mga nakaraang araw. Kaya mas gusto ko na lang na makabawi ng pahinga. Yun ba talaga yung dahilan o ayaw mo lang akong samahan? Anong ayaw samahin sinasabi mo dyan? Ito naman oh. Minsan lang ako tumanggi, nag-iisip ka na kaagad ng kung ano-ano. Minsan lang naman kasi yung concert tapos ayaw mo pa akong samahan. Hindi naman araw-araw yun eh. Uy, ang arte mo ha, di bagay. Ayoko kasing mangako, pero titingnan ko kung bukas kakayanin. Baka kasi makatulog ako sa concert tapos masira ko lang yung mood mo. Nakakatulog ka kahit maingay? Imposible naman yun. Bali wala na sa akin yung ingay pag pagod ako. Hindi ka na ba talaga mapipilit? Sabi ko nga, titingnan ko bukas. Wag na lang. Parang ayaw mo naman talaga eh. Baka makaabala pa ako sa'yo. Ay, sorry na. Babawi na lang ako next time, okay? Kailangan ko lang din talaga ng pahinga. Ano pa nga bang magagawa ko? Uy, wag ka na magtampo. Ipagluluto na lang kita para makabawi ako. Iluluto ko yung paborito mo. Ha? Aling paborito? Sinigang na bangus. Ayaw mo ba? Alam mo, hindi naman talaga ako nagtatampo eh. Hayaan mo na yun. Hindi mo na kailangan magluto. Ako na lang. Bakit? Na-traumatize ka ba dun sa niluto ko last time? Oo, kaya wag mo nang ulitin yun. Please lang. Grabe ka naman. Marunong naman ako magluto ah. Niisip ko lang talaga yung kalusugan mo kaya konting seasoning lang yung nilagay ko. Ay, walang lasa. Tapos yung bangus na sobrahan sa linis kaya lasog-lasog na nung maluto. Sana nga tinanggal mo na rin yung tinik eh. Edible pa rin naman yun ah. Pero hindi mo rin kinayang kainin. Oo na, di na ako marunong. Ikaw naman kasi, ayaw mo rin akong turuan. Hayaan mo, tuturuan kita this weekend. Hindi ba pwede ngayon? Hindi ngayon. Gusto mo magpahinga muna, diba? Kaya uwi na ako. Parang nagtatampo ka pa rin eh. Ay, oo na, sige na. Nagtatampo nga ako. Ikaw naman kasi, puro ka nalang trabaho. Halos wala ka ng time para sa akin. Minsan lang naman yung concert eh. Sige nga, pag tumanda na tayong dalawa, yung retired ka na sa trabaho mo at nagpapahinga na lang, sa tingin mo, mas maaalala mo ba yung mga pasyente mo o yung quality time natin? Alam mo, hindi na dapat tinatanong yan eh. Siyempre, yung quality time nating dalawa. Yan yung punto ko, kaya samahan mo na ako bukas. Ay, oo na, sige na. Sasamahan na kita. Yay! Papadudot, sa 6 na buwan na naging kami ni Lumi, mas naging madalas pa ang tampuhan kesa sa quality time namin. Nabibilang lamang sa mga daliri namin kung ilang beses kaming lumabas para mag-date. Napagbibigyan ko rin naman siya sa mga hinihiling niya sa akin pero pagkatapos noon, magkakatampuhan na kami ulit. Hanggang sa parang natanggap na lang ni Lumi kung ano lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Alam ko na hindi niya deserve ang ganong treatment mula sa akin. At kung hindi sana naging kami, baka nakahanap pa siya ng lalaking kayang-kaya siyang sabayan sa lahat ng gusto niyang gawin, papadudot. Napadalas pa noon yung kawalan ko ng time para kay Lumi dahil palagi na akong busy sa klinik. Siya naman ay ginugugol na lamang ang oras kasama ang mga kaibigan niya sa trabaho. Nakonsensya pa nga ako noong nakalimutan ko na mansa na pala ulit namin. Para sa kanya kasi mahalaga ang mga ganong araw. Pero hindi ko naman yon sinasadyang makalimutan. Gaya ng inaasahan ko, sumama na naman noon ang loob niya. Sinubukan ko siyang amuin pero hindi na rin umubra. Ilang araw niya akong hindi kinausap. Lagi naman siyang wala tuwing pumupunta ako sa bahay nila. Kung naroon man siya ay sinasadya niyang magbingi-bingihan para hindi ako mapagbuksan. Siguro ay nagsawa na rin sa kakaunawa sa akin si Lumi. Hanggang sa nag-message siya sa akin at sinabing gusto na niyang makipag-usap ng masinsinan. Siyempre kinabahan naman ako noon dahil may ideya na ako
kung para saan ang pag-uusap naming yon, Papa Dudut. Lumi, galit ka ba? Buti naisip mong magpunta dito sa bahay. Ilang beses na kasi kitang pinuntahan sa inyo pero di mo naman ako pinagbuksan. Alam ko naman na sumama yung loob mo nung nakalimutan ko yung mansari natin. Pero Hindi ko nga alam kung ba't sumama pa yung loob ko eh. Dapat nga sanay na ako kasi lagi mo namang nakakalimutan, di ba? sorry na. Sorry talaga. Sobrang busy lang sa… Yan! Yan naman lagi mong dinadahilan eh. Lagi kang busy. So, busy ka rin last month o nung mga nakaraan pang buwan kaya hindi mo naalala? O baka naman ayaw mo lang talagang tandaan kasi hindi naman ganun kaimportante sa'yo. Huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Okay? Siyempre importante yun sa akin. Nakalimutan ko lang talaga yung mansari natin kaya sorry na. Alam mo, mas maganda siguro kung mag-break na lang tayo. Lumi naman. Please, ayusin natin to. Pwede pa naman pag-usapan di ba? Tama. Pwede pang pag-usapan pero hindi ko na kaya makipagrelasyon sa'yo kung lagi na lang ganun yung nangyayari. Habang tumatagal kasi, parang ako na lang yung nag-e-effort sa ating dalawa eh. Hindi ba sobrang unfair naman nun? Sorry. Hindi ko naman intensyon na maramdaman mo yun. Aaminin ko. Nitong mga nakaraang buwan, parang paano ko ba sasabihin? Parang hindi na ako na-excite sa relasyon natin. Parang bumabalik lang kasi tayo sa dati. Hindi kagaya nung first 2 months pa lang natin. Sa madaling salita, nawawalan ka na ng gana sa akin at sa relasyong to. Ganun ba talaga yung relationship? Nakadepende lang sa excitement? Sorry, sinusubukan ko naman talaga eh. Pero… Hindi mo kailangan magpaliwanag. Ang totoo, halos pareho lang naman tayo ng nararamdaman eh. Pakiramdam ko hindi na talaga mag-work to. Pero sinubukan ko pa rin kasi akala ko kaya pa. Akala ko pwede pa. Teka, anong ibig mong sabihin? Siguro, mas maganda kung magiging magkaibigan na lang ulit tayo. Baka kasi hanggang dun lang talaga tayo eh. Masakit to para sa akin ha, pero wala eh. Hindi natin pwedeng ipilit yung relationship na may malaking puwang sa pagitan natin. Tapusin na natin to. Lumi, Tristan, please. Huwag na lang nating ipilit to. Alam kong mahihirapan kang gawin to kaya ako na lang. Ako na yung tatapos. Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako. Makaka-move on din ako. Tayo. Bigyan mo lang ako ng 1 buwan at pagkatapos noon, magiging maayos na ulit ang lahat. seryoso ba talaga to? Ay, kahit ako yung nagkulang sa ating dalawa, hindi ko talaga naisip na mangyayari agad to. Ako rin naman eh. Pero at least, sinubukan natin. Kaso nga lang, hindi talaga nag-work. So, wala na tayo? Sa tingin mo. Sa tingin ko hindi… Bakit parang hindi ka man lang nalungkot? Nakakainis ka, alam mo ba yon? Ikaw rin naman eh. Parang baliwala lang sa'yo nung sinabi mo na tapusin na natin tong relasyon natin. Alam mo, para tayong mga siraulo dito. Para lang tayo naglolokohan dun sa ilang buwan na naging tayo eh. Alam ko naman kasi na hanggang best friend lang ang tingin mo sa akin. Kung sa iba nag-work yung mag-best friend muna bago maging sila, sa atin hindi. Pero ayoko nang masyadong madrama yung buhay ko kasi sa totoo lang, kota na ako this year eh, as in. Ayoko nang dagdagan pa. Sorry talaga, Lumi. Ay, tigilan mo na nga yung kakasorry mo. Ayos na nga, diba? Kaya, huwag ka na makonsensya dyan. Hayaan mo na lang muna ako. Bigyan mo ako ng space. Space. Basta, huwag ka na muna magpapakita sa akin ha. Okay, kung yun yung gusto mo. Pero sabihin mo agad sa akin kapag pwede na tayo magkita ulit. Ha? Oo na, sige na. Magpahinga ka na muna. Alam kong pagod ka sa trabaho mo sa klinik eh. Ako naman, uuwi na ako at medyo magsisenti sa bahay. Kaya please lang, huwag ka muna mangiistorbo. No text messages, no calls, huwag mo ko i-chat. At huwag ka rin pupunta sa bahay, maliwanag? Ihahatid na lang kita. Huwag na, kaya ko na to. Good night. Good night. Ingat ka pa uwi ah. Papa Dudut, alam ko na malungkot si Lumi nang umalis siya sa bahay namin.
Pero hindi ko na siya sinundan at hindi rin ako nag-message sa kanya gaya ng hiling niya. Nalungkot ako dahil alam ko na nasaktan ko siya, Papa Dudut. Ako yung nagkulang sa relasyon namin at siya naman ay pinili na lamang niya na unawain ang sitwasyon. Napakaswerte ko kay Lumi pero alam ko rin noong time na yon na hindi niya deserve ang ganong klase ng relasyon. Medyo gumaan din ang pakiramdam ko dahil hindi ko na masasaktan palalo si Lumi. Sakaling magkulang na naman ako bilang boyfriend niya. Papa Dudut, ibinigay ko ang space na hinihingi ni Lumi at matapos nga lang ang isang buwan. Bumalik kami sa dati na parang walang nangyaring breakup. Naging magkaibigan kami ulit. Naging komportable ulit kami sa isa't isa. Pero sa pagkakataong yun ay wala ng romantic feelings na involved. Tinawanan kami ni Jake sa nangyari at sinabing nung una pa lamang ay mukha namang kaming hindi seryoso sa relasyon namin. Kung gaano raw kabilis na naging kami, ay ganun din ito kabilis na tapos. Tungkol naman kay Chelsea ay wala pa rin akong balita sa kanya, kahit na ilang buwan na ang nakalipas. Akala ko ay hindi ko na siya makikita o makakausap ulit, pero bigla na lamang nagkaroon ng dahilan para muli kaming magkita. Na-hospital kasi ang kanilang lola na tawagin na lamang po ninyo bilang Lola Connie. Iniling daw nito kay Jake na kumbensihing umuwi si Chelsea para alagaan ito paglabas ng ospital. Nag-iisang anak lang kasi ni Lola Connie ang nanay ni Chelsea, kaya makiapo yung mag-asawa. Siyempre, Papa Dudut, natuwa naman ako nang malaman ko yon kay Jake. Na-excite ako na makita ulit si Chelsea. Pero inihanda ko pa rin ang sarili ko sa posibleng pagkikita namin. Alam ko na hindi na kami kagaya ng dati. Hindi kami okay nung umalis siya at hindi ko rin alam noon kung single pa rin siya sa pagbabalik niya. Sa sobrang pribado ng buhay niya, hindi siya nagkukwento ng mga nangyayari kahit mismo sa nag-iisa niyang kapatid. Kaya wala ring ideya ang kaibigan ko kung anong nangyari sa kanya mula nang bumalik siya sa San Francisco. Pero kahit matagal-tagal din kaming hindi nagkita, may parte pa rin sa akin na umaasang sa pagbabalik niya, papabor na rin sa amin ang tadhana. Papadudot na buhayan ako noong malaman kong babalik na ulit sa Pilipinas si Chelsea. Matapos ang halos kalahating taon, matagal-tagal din kaming hindi nagkita kaya naman na-excite ako na kumustahin siya. Pero hindi naman ako nagmadali dahil hindi ako ang dahilan ng pag-uwi niya kundi ang lola niya. Na-ospital si Lola Connie dahil sa pagtaas ng blood pressure nito. Nang maiuwi, si Chelsea na ang nag-asikaso rito dahil ayaw nitong maabala sa trabaho si Jake. Lalo na't malaki ang project na hawak nito noong time na yon. Pakiramdam ko noon, Papa Dudut, ay masisiraan ako ng bait sa kakaisip kung paano kami magkikita ni Chelsea. Hindi kasi muna siya nagstay sa bahay nila sa village. Naroon siya sa lolo't lola niya, kaya kahit araw-araw ko pang gawing excuse si Jake, ay wala ring mangyayari. Mas lalo namang hindi ko pwedeng hilingin kay Chelsea na mag-meet kami dahil sa pagkakaalam niya ay kami pa rin ni Lumi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko noon si Chelsea sa mall. May mga bit-bit siyang paper bag. Mukhang katatapos lang mamili. Pagkakataon ko na sana yon para lapitan siya pero hindi yon natuloy. Nang makita kong nilapitan siya ng isang lalaki na may kasamang bata. Pero ang mas nagpagulat noon sa akin ay noong yumakap yung bata kay Chelsea na parang matagal na silang magkakilala. Lumi, napatawag ka. Nandito ako sa bahay niyo pero nakasarado naman. Nasaan ka? Wala ako sa bahay. Nagja-jogging ako. Bakit? May bibigay lang sana ako. Fruit salad. Mamaya na lang pagbalik ko. So babalik pa ako rito mamaya? Depende kung sipagin ka. Tsaka di naman kalayuan yung lalakarin mo.
Ang lapit lang ng bahay niyo sa amin eh. Sige na nga. Wala rin naman akong choice, no? Pasensya ka na ha. Wrong timing kasi yung punta mo eh. Okay lang, hatid ko na lang to mamaya. Okay, salamat. Bye. Teka, si Chelsea ba yun? Naku, mukhang bad trip ah. Malapitan nga. Ugh, I hate these shoes. Chelsea? And now I hate this morning too. Sorry, naabala ata kita pero okay ka lang ba? Can't you see my shoes are ruined? Kita ko nga. May tutulong ba ako? Actually, there is something you can do. Stay away from me and don't ever talk to me again. Ha? Ano yun? What part of what I said didn't you understand? Hindi ko kasi maintindihan kung bakit nagsusungit ka ng ganyan eh. Ngayon na nga lang tayo ulit nagkita eh. Should I be nice to you? As far as I remember, we don't have any reason to talk. Eh di, hayaan mo na lang ako na tulungan ka. I don't need your help. Someone else can help me. Sige, taasan mo pa pride mo. Akala mo ba maraming dumadaan dito sa part na to ng village? Baka abutin ka ng gabi dito nang wala pa rin tumutulong sa'yo. Tubig, gusto mo? May dala ako. Ew, I'm not gonna drink from your tumbler. Wow, laway conscious? Whatever. Mukhang okay ka naman dito eh. Sabi mo nga, maghihintay ka na lang ng ibang tutulong sa'yo. O paano? Mauna na ako. May gagawin pa ako sa amin eh. Wait! Oh, bakit? I have some spare shoes at home. Can you get them for me, please? Sa bahay nyo? Ang layo naman ang lalakarin ko kung ganun. Eh bakit ba kasi ginagamit mo pa yung sapatos na yan? Lumang-luma na yan eh. Marami ka naman pambili ng bago. They were a gift from my mom. Ah, okay, gets ko na. Pero hindi ako maglalakad papunta sa bahay nyo para ikuha ka ng sapatos. Doble pagod yun kung pupunta ako ron tas babalik pa ako rito. Kung ayaw mo maglakad na sira yung suot mong sapatos, edi magpaa ka. No? Hindi ba pwedeng iisang tabi muna yung kaartihan mo? Dalawa lang naman pagpipilian mo eh. Maglalakad ka ng sira yung sapatos mo o uuwi ka ng nakapaa. You seriously want me to walk home barefoot? Eh yun naman depende sa'yo. May isa pa namang option pero sa tingin ko hindi mo magugustuhan yun. Pwede kitang ipasan pa uwi sa inyo. Ano, G? No way! Sabi ko na nga ba di ka papayag eh. Kaya kung ako sa'yo, simulan mo na maglakad pa uwi ng sirayang swelas ng sapatos mo. Are you serious? You're really not gonna help me? Sinubukan ko naman na tulungan ka, di ba? Pero nag-inarte ka lang kaya bahala ka dyan. Is this how you really are with women? No wonder Lumi broke up with you. Paano mo naman nalaman na wala na kami? Jake told me. Hindi mo alam kung ano naging dahilan ng breakup namin. I'm not interested in your breakup story. It's none of my business. Buti alam mo. But it seems like you haven't moved on from her. Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Kuya mo rin? No, I just noticed. Isn't that why you're acting like this? Anong acting-acting pinagsasabi mo dyan? Walang kinalaman sa breakup namin lahat ng ikinikilos ko ngayon. Matagal na ako nakamove on sa kanya. Magkaibigan na lang kami ulit. Wag mo sabihing nagsiselos ka pa rin sa kanya ha? Ew! Parang diring-diri ka sa akin ha. Hinalikan mo nga ako nun sa… Ew! Will you stop bringing it up? It's been 6 months. Wow! Bilang ah! O anong date yon? It was February. Wait, why are you asking about the date? Mukhang ikaw kasi yung hindi pa nakaka-move on. Papadudot, hindi ko may paliwanag ang sayang nararamdaman ko ng mga sandaling yon na nakaharap at nakausap ko na ulit sa Chelsea. Nakakahiya mang aminin pero sinadya ko talaga ang pagkikita namin noon. Nalaman ko kasi kay Jake na umuwi siya sa bahay nila kinagabihan. At dahil alam ko na ang kasama sa morning routine ni Chelsea ay ang maglakad-lakad tuwing umaga, sinamantala ko na yon para magkita kaming dalawa. Ang kaso'y hindi rin naman kami nagkausap ng maayos, kaya hindi ko naitanong kung sino yung batang nakita kong yumakap sa kanya noong nasa mall siya. Papadudot na ikwento rin sa akin ni Jake na sa ikalawang pagkakataon ay nag-resign si Chelsea sa trabaho niya sa San Francisco. Balak na niyang dito na lamang ulit tumira sa Pilipinas para makasama ang kapatid niya at ang lolo't lola niya. Iniisip kasi niya na baka kapag ginawa niya yon,
ay magbago rin ang isip ng mga magulang nila at maisipan na rin bumalik sa Pilipinas. At nakumpirma ko na totoo ngang hindi na aalis si Chelsea nang malamang kong nagpapatulong siya kay Jake na makahanap ng trabaho. Natuwa naman ako noon dahil palagi ko na siyang makikita. Hindi kasi siya pinayagan ni Jake na mangupahan na lamang habang nagtatrabaho. Malaki naman ang bahay nila at ipinagawa yon ng mga magulang nila para sa kanilang magkapatid. Iniisip lang siguro noon ni Chelsea na baka may balak na ring magkaroon ng pamilya ng kuya niya. Kaya siya na lamang ang nagpaubaya. Sinabi niya rin na si Jake naman talaga ang mas matagal na tumira sa bahay na yon. Pero sa pagkakilala ko sa kaibigan ko, malabong mangyari na solohin niya ito. Ang isang bagay na para naman talaga sa kanilang magkapatid. Si Chelsea naman ay mukhang wala talaga sa isip niya ang magkaroon ng sariling pamilya, kaya hindi siya nakikipag-agawan sa kapatid niya. Pero papadudot, nang muli kaming magkita, napagtanto ko na may hindi pa pala ako alam sa dahilan ng pagbabalik niya dito sa Pilipinas. Tristan, it's you. Nagdala ako ng arroz Valenciana. Luto ni Mama. Ipatikim ko raw sa inyo ni Jake. Thanks. Please tell her I appreciate it. Sige ba? Sasabihin ko sa kanya mamaya pag uwi ko galing dito. What do you mean? So you're staying here for a while? But Jake isn't here, so I think maybe you should go. Ito naman oh. Kararating ko pa lang. Pinaalis mo na ako agad. Seriously, what do you want? I didn't invite you to come. Gusto ko lang naman makipagkumustahan. Masama ba yun? Tagal din kaya natin di nagkita. I know, but I don't want you here, okay? Bakit naman? Chelsea, sinong kausap mo dyan? Oh, may bisita ka pala. Kararating ko lang din. Bakit pinapauwi mo siya? Come on, just come in. Papapasukin din naman pala ako eh. Brad, ako nga pala si Tristan. Best friend ako ng kuya ni Chelsea. Kian, so magkaibigan din kayo ni Chelsea? Hindi ko siya gusto maging kaibigan eh. Oh, kaya pala parang, okay, gets ko na. Pero since nandito ka na, sabayan mo na lang kaming magapunan. You don't get to invite him to dinner, Kian. This isn't your house. Ano ka ba? It wouldn't hurt if you were a little nicer to him. Kahit ngayong gabi lang, okay? Fine. Brad, salamat ha. Brad talaga? Bakit? Ayaw mo ba na tinatawag kang Brad? Hindi naman. Ikaw pa lang kasi yung tumawag sa akin ng ganun. Mabuti pa, kumain na tayo. Tikman na natin yung dala mong arroz Valenciana. Tara, Chelsea. Go on. Don't worry about me. I'm not hungry. Wow! Nagwawala na yung dragon sa tiyan mo. Ganyan pala yung hindi pa gutom. Shut up. Sabayan mo na kasi kami. Fine, but don't talk to me, okay? I don't want to lose my appetite. Susubukan ko. Ganyan ba talaga kayo? Hindi naman. Mainit lang talaga dugo sa akin ni Chelsea ngayon. Ay, nga pala Brad. Taga rito ka lang din ba? Dati. Pero nung nagtatrabaho na ako, lumipat na kami ng pamilya ko sa Manila. Matagal na ba kayo magkakilala ni Chelsea? Since elementary pa. Talaga? Ay, teka. Chelsea, siya ba yung… Yeah, that's him. He's the friend I was looking for when I first got here. Wow! Buti nagkita na kayo. Kung hindi pa niya nakausap yung isa pa naming kaklase noon, hindi niya ako mahahanap. Nung nalaman niya na nasa Manila ako, ayun, nagplano agad na bumalik dito. Tapos nagkataon pa na na-ospital yung lola niya. May plano ka na palang bumalik dito bago pa ma-ospital lola mo. Ikaw Brad, kailan ka pala niyan babalik sa Manila? Baka matagalan pa. Nagpaplano na kasi ako magtayo ng maliit na negosyo rito. Actually, magkasosyo kami ni Chelsea. At sinimulan ko na yung pagpaparenovate ng nabili naming beauty parlor. Beauty parlor? Bakit? May problema ka ba ron? Wala naman. Kailangan kong paikutin yung naipon kong pera sa pagtatrabaho ko sa Manila at sa iba ko pang racket. May anak na kasi akong sinusuportahan. Si Chelsea naman, kailangan din ng extra income. Lakas kasi gumastos nito kahit wala pang anak. Ikaw ba, may anak ka na? Wala pa.
Wala pa akong anak, wala rin ako naging asawa o nabuntis. Actually, maniligaw pa nga lang sana ako eh. Sinong liligawan mo? Si Chelsea? Kian, Wala pa naman siyang boyfriend kaya hindi naman siguro masama, di ba? Magiging karibal pala kita sa kanya kung ganon. Chelsea, nanliligaw na sa'yo to? yeah, what's wrong with that? Wala, naitanong ko lang naman. Akala ko kasi magkaibigan lang kayo. Hindi lang naman ikaw yung pwedeng manligaw. Kung tinawanan ko lang si Chelsea sa pag-amin niya sa akin nung mga bata pa kami, hindi na yun mangyayari ngayon. I don't think this is the best time to talk about that. Maybe we should just enjoy dinner instead. Kalma ka lang. Hindi naman ako makikipag-away sa kanya. Actually, hindi na masama kung siya yung magiging karibal ko sa'yo. Gwapo siya, malinis tignan, at saka mabango. Alam mo, kung hindi ka lang nanliligaw kay Chelsea, isipin ko nababakla ka sa akin eh. Bakit? Hindi ba pwedeng magwapuan ng isang lalaki sa kapwa niya lalaki? Pwede naman. Dapat masanay ka na kasi malakas naman talaga dating mo. Pero pagdating kay Chelsea, mas malakas ako. Guys, I know you love a little competition, but please, try to keep it cool when you head out later, okay? Huwag kang mag-alala. Hindi naman kami magkakagatan paglabas dito eh. Unless may isang mapipikon. At sigurado akong hindi ako yun. Papadudot, hindi ko inaasahan na yung gabing pangyon nang magbibigay sa akin ng isa pang pagkakataon para ligawan si Chelsea. Bago kasi matapos ang dinner namin ay tinanong ko muna siya kung ayos lang na manligaw din ako sa kanya. At pumayag naman siya. Doon pa lang sa hindi niya ako binawalan ay parang agad akong nanalo sa aming dalawa ng kaibigan niyang si Kian. Sobrang saya ko ng mga sandaling yon. Dahil mula nang umalis siya pabalik sa States ay naging malabo na rin na magkita pa kami ulit. Pero sa pagkakataong yon ay higit pa sa pagkikita namin ang nangyari. Umasa ako na may magandang kahantungan ang panliligaw ko sa kanya dahil sa pag-amin niya bago siya tumulak pabalik sa States. Ang kaso, komplikado pa ang sitwasyon namin noon. Batid ko rin na pwede naman akong tulungan ni Jake para mas maging malapit kami sa isa't isa. Pero hindi ko hiningi ang tulong ng kaibigan ko. Gusto ko kasing patunayan kay Chelsea kung gaano ako kaseryoso na mapasagot siya. Isa pa, Papadudot, kahit na alam ko na kakompetensya ko si Kian ay hindi ko maintindihan noon kung bakit hindi ko maramdaman na may competition talaga sa aming dalawa. Bihira lang silang magkasama ni Chelsea dahil sa pagkakaalam ko noon ay abala na siya sa beauty parlor na pinaparenovate niya. Hindi ko tuloy noon maiwasang magduda kung totoo nga talaga ang intensyon niya kay Chelsea. Baka kasi sinabi niya lang na manliligaw siya para hindi sila mapalayo sa isa't isa. Lalo na't masyado nang napalapit kay Chelsea ang anak niya. Hanggang sa may nalaman ako tungkol kay Kian na hindi ko talaga noon inaasahan. Papadudot, malaking bagay para sa akin na binigyan ako ni Chelsea ng pagkakataong ligawan siya. Pakiramdam ko tuloy noon ay nagkaroon ulit ng excitement ang buhay ko. Hindi ko yon inilihim kay Lumi at sinuportahan naman niya ako. Natawa na lamang ako noong nagtanong pa siya sa akin kung may maitutulong siya sa akin. Naalala ko kasi noong unang balik ni Chelsea sa Pilipinas, ay hiningi ko na ang tulong niya para sa panliligaw ko. Pero sinungitan niya lamang ako. Pero dahil maayos naman ang naging breakup namin at masaya na siya sa bago niyang manliligaw, naramdaman ko na totoo ang suportang ipinapakita niya noon sa akin. Nasa tamang edad na rin naman daw kasi ako para magkaroon ng girlfriend. Ang tanging hiling niya lang noon, maglaan ako ng sapat na oras sa magiging relasyon namin ni Chelsea kung sakaling maging kami na. Naintindihan ko naman yon dahil yon din mismo ang naging mitsa ng paghiwalay namin noong kami pa.
Papadudot mahigit 1 buwan na rin kaming nagde-date noon ni Chelsea nang may malaman ako tungkol kay Kian. Napansin ko na yon sa kanya noong unang beses pa lamang kaming magkaharap. Pero binaliwala ko yon dahil akala ko'y totoo ang intensyon niya kay Chelsea. Lalo na't matagal nilang kilala ang isa't isa. Noong araw na yon ay pinuntahan ko si Chelsea para sana ibigay sa kanya ang binili kong ticket sa concert ng paborito niyang K-pop group. Pero naabutan ko sila ni Kian na nag-uusap. Ayoko sanang pakinggan ang pinag-uusapan nila pero napaisip na rin ako noong mabanggit ni Kian ang pangalan ko. Hey, where's the little guy? Can you bring your son with you next time? I already miss him. Ay nako, gumawa ka na kasi ng sarili mong anak. Hindi yung nakikiagaw ka sa pagiging ina ko sa anak ko. I don't want to get pregnant, you know that. Lah, pero gustong gusto mo naman ng bata. Girl, nakakatakot naman kung pagkatapos nyo alam mo na, may maglalakad na agad na bata sa harap nyo. Hindi yun ganun, okay? I don't know, I just feel like I'm too young for that. I mean, I still have plans. Ay, oo na. Nasabi mo na yan noon. Si Tristan, kailan mo siya balak sagutin? Baka mamaya nakakahalata na siya sa akin ha. That was your idea, Kian. I didn't ask you to lie to him. Girl, wag ka na ngang mainis dyan. Nakatulong kaya yung ginawa ko. Tingnan mo, pursigido si Pogi na mapasagot ka kasi akala niya may kakompetensya siya sa'yo. You don't need to pretend just to see if he's serious. You have no idea how he's going to react if he finds out you're gay. Kalmahan mo nga. Hindi naman siguro siya aabot sa point na magwawala sa galit. Kasi kung talagang pure yung intention niya sa'yo, hindi na magmamatter kung bakla man ako o hindi. Dapat nga matuwa pa siya kasi malaki na yung pag-asa niyang mapasagot ka. That's not the point, okay? He hates being lied to. I mean, who doesn't? Ay, sige na. Ako na magsasabi sa kanya na pakanako naman talaga to. Aaminin ko ng bakla ako, okay? Pero sana, hayaan mo muna ako mag-enjoy na kasama siya. Kahit 1 araw lang. Kakausapin ko lang siya. Yun lang. Look, have all the fun you want, because once he becomes mine, you won't have the chance to get close to him. Not even a little bit. Wow, possessive yarn? Sige nga, sagutin mo na siya. Ngayon na, girl. Tutal, pa-main character ka rin naman. I will, eventually. Just give me some time. Lumi just broke up with him, so I'm not sure if he's already over her. It's not the right time. At kailan naman yung right time na yan? Alam mo, sa tingin ko, hindi mo na dapat palampasin tong pagkakataong to. Sabihin mo na sa kanya yung totoong nararamdaman mo. At please lang, huwag ka na magsinungaling sa kanya. Walang nabibiling second chance sa palengke. I know, I'm working on a plan. Anong plano mo? Sabihin mo na. I'll tell him what I really feel about him on our date next week. Sus, patatagalin mo pa. Ako na yung naiinip para sa inyong dalawa. Di ka nalugi kay Doc Pogi, ha? He's a fine man. Huwag mo na siyang papakawalan. Bihira na lang yung ganong klase ng lalaki, no? Matino pero may pagkapilyo rin. Hindi nakaka-bore kasama. I get it. Honestly, he's different from the guys that I've dated before. He makes me feel special, and being with him makes me feel like... I can't even explain it. Ayun naman pala Saka sa tingin ko naman, naka-move on na talaga si Tristan sa ex-girlfriend niya. Sabi niya nga sa'yo, di ba? Mutual yung naging decision nila. Ibig sabihin, carry bells na rin sa kanya na mag-break sila. You think so? I don't think so. I know so. Papadudot, hindi na ako masyadong nagulat noong nalaman ko na bakla pala si Kian. Kahit sino namang makasama niya ay mapapansin din na may kakaiba sa kilos at pananalita niya. Medyo nagalangan lang ako noong una dahil may mga kakilala rin naman ako na kagaya niya kung kumilos at magsalita pero straight guy naman sila. Kaya dinaan ko na lamang sa biro noon ang sinabi ko na bakla siya. At sa halip na magalit o mainis, natuwa pa ako sa nalaman ko ng mga sandaling yon. Bukod sa wala na akong kakompetensya ay naging malinaw na rin sa akin kung ano talaga ang nararamdaman ni Chelsea.
Masaya akong marinig mula mismo kay Chelsea na may pag-asa papala ko. Pero para hindi masira ang plano niya ay nagpanggap na lamang ako na walang alam tungkol doon. Kahit na madalas pa rin kaming nagkikita bago yung araw ng date namin. At nung makaharap ko ulit si Kian, halos hindi ko mapigilan ang sarili ko na matawa sa kanya tuwing sinusubukan niyang magpakalalaki kapag kausap ko. Kung nababasa niya lang siguro ang nasa isipan ko, nang mga oras na yon ay baka umuwi na siya sa sobrang kahihiyan dahil alam ko na ang sekreto niya. Ganon din naman si Chelsea na sinasakyan lang ang mga sinasabi ni Kian dahil doon ay nakaisip din ako ng kaunting kalokohan, Papa Dudut. Chelsea, pasok ka. Thanks. Ano palang ginagawa mo rito? Didn't you invite me over for lunch? Pupunta ka talaga rito pagkatapos mo magsinungaling sa akin? What do you mean? Yan ka na naman eh. Maang-maangan. Kunwari, di mo alam yung ginawa mo. Bakit kaya di mo subukan magsabi ng totoo ngayon? I don't get what you're saying. Can you please tell me what's going on? Nagsinungaling ka sa akin. 'Di ba? Is this about Kian? Oh my gosh, Tristan, it wasn't my idea. Paano naman napasok sa usapan natin yung manliligaw mo? Aren't you mad because you knew he was just pretending to be interested in me? Ha? Anong ibig mo sabihin? I thought you... Wait, did you actually know that he's gay? Sorry. Tristan, I'm not playing Hindi ko games na with you, kinaya. okay? Sorry, I'm sorry. serious. Stop laughing at me. Did you know about this before today? Parang ganun na nga. Wait, how? Did he tell you? Sa tingin mo kakausapin niya ako para lang sabihin yun? Narinig ko kasi kayo nag-uusap nung pumunta ako sa bahay niyo. Noon ko sana ibibigay sa iyo yung ticket para sa concert pero hindi na ako tumuloy. Ang seryoso kasi ng usapan niyo ni Kian. Oh my gosh, did you hear us talking? You heard everything I said? Sa tingin mo? No, please tell me you didn't. This is so embarrassing. Ano naman kung narinig ko? May problema ba kung nalaman ko na gusto mo na akong sagutin? It was meant to be a surprise. But forget it. Now it's all ruined. Na-surprise naman ako nung nalaman ko yun. But it's not a surprise anymore since you already know why I'm here. Hayaan mo na. Okay lang yun. So ano? Pwede na ba nating totohanin to? Pwede na ba kita maging girlfriend? Okay. Then it's official. I'll be your girlfriend. Sigurado ka. Baka mamaya joke na naman to ah. Yeah, I'm serious. Di nga. Okay, well, I'll just go home if you're not gonna take me seriously. Uy, teka lang. Siyempre joke lang yun. Kau naman. Naniniwala naman ako eh. Nakikita mo ba tong mukhang to? Ito ba yung hindi naniniwala? Oh, tira mo. You're blushing. Ha? Hindi kayo. No, you are blushing. Aw, it's really cute to see you like this. Huwag mo kasi akong titigan ng ganyan. Baka pagsisihan mo, sige ka. Why? What are you going to do? Huh? What? Hindi na kita iuuwi sa inyo. Then I guess you can take me wherever you want to, because I'm all yours. Pero teka, gusto ko lang siguraduhin. Girlfriend na nga talaga kita? So now that I'm your girlfriend, what do you want me to call you? Ikaw nang bahala. Hindi naman ako aangal kahit ano pa itawag mo sa akin eh. Okay, babe. I love you. I love you too. Tagal ko ring hinintay na mangyari to. Alam mo, kung hindi ka siguro umalis, baka nag-cheat na ako kay Lumi. Hindi ko nga alam kung cheating na ba na matatawag yun, yung tipong naiisip pa rin kita kahit girlfriend ko na siya, kahit na nasa States ka na. If I stayed and we kept hanging out or seeing each other, you two would just be arguing nonstop, all because of me. Sabagay, tama ka. Pero sa tingin mo, naging okay kami nung umalis ka? I thought you guys were good, so I was really surprised when Jake said Lumi broke up with you. Sa totoo lang, di rin namin inaasahan yun eh. Maraming unexpected na nangyayari. Parang tayo lang. Nung bumalik ka, halos ayaw mo ako makita. Tapos ngayon, sinagot mo na ako. Ikaw lang naman hinihintay ko eh.
I'm really sorry for everything. I'll make it up to you. Is that okay? Talaga? Yeah, just tell me what you want me to do. Lapit ka sa akin. Huh? Ang sabi ko, lapit ka. Simpleng Tagalog na nga lang, di yung pa makuha. Oh, so you want me to get closer. All right. Now what? Halika mo ako. Right now? Sabi mo, gusto mo makabawi, di ba? So that's all I need to do to make it up to you? Papadudot, parang biglang nabuhay ang dugo ko nang gabing yon dahil okay na kami ni Chelsea. Yun lang naman ang gusto kong mangyari. Wala kasi nung bumalik siya ay ramdam ko na parang may mataas na pader na nakaharang sa pagitan naming dalawa. Pero noong nalaman ko nang pareho pa rin naman kami ng nararamdaman, doon na nga nagsimula lahat ng magagandang pangyayari sa buhay ko. Nang maayos ang hindi namin pagkakaunawaan ay naging totohanan na ang relationship namin ni Chelsea. At kung merong mang pangalawa sa pinakamasaya na naging kami na, sina Lumi at Jake yon dahil sila ang pinakamalapit na kaibigan naming dalawa. Sila kasi yung tatahitahimik lang, pero mga dakilang shipper ng love team namin. Si Kia naman matapos umamin na isa pala siyang member ng LGBTQIA+, ay nag-focus na lamang sa pagnenegosyo at sa anak niya. Papadudot, boto kay Chelsea ang mga magulang ko. Ipinakilala ko na siya sa kanila at mainit naman siyang tinanggap ni na mama at papa. At kahit nga bago pa lamang kami, hiningan na kaagad kami ng apo. Kung sa akin lang naman ay walang problema yon. Pero ayoko namang i-pressure si Chelsea dahil alam ko na wala pa sa isipan niya ang pagkakaroon ng anak. Isa pa ay hindi pa kami noon nagpaplanong magpakasal. Nerespeto ko na lang muna ang desisyon niya dahil lahat naman ng bagay ay may nakalaang tamang oras. Papadudot, noong nalaman ng best friend kong si Jake na kami na ng kapatid niyang si Chelsea sa unang pagkakataon mula noong naging single siya, sinabi niya sa akin na meron na siyang nililigawan. Tinupad niya ang sinabi niya noon na sakalang siya manliligaw kapag nauna na akong magka-girlfriend. Ang kaso'y biglang naging torpe ang kaibigan kong yon. Hindi ko nga maintindihan kung bakit kailangan pa niyang hingin ang tulong ko. Dati naman ay walang kahirap-hirap para sa kanyang pumorma sa isang babae. Pero sa pagkakataong yon, mukhang seryoso talaga ang kaibigan ko. Ilang beses ko siyang tinanong kung sino yung nililigawan niya dahil mukhang hindi ito basta-basta. Pero sinadya niyang iwasan ang tanong ko kaya hinayaan ko na lamang siya. Sa parehong pagkakataon naman ay sinabi ni Lumi na balak na niyang ipakilala sa akin ang manliligaw niya. Pero wala pa siyang binabanggit na pangalan o kahit na anong may kinalaman sa lalaking yon. Nagkahinala na ako noon dahil kahit medyo malabong mangyari ang naiisip ko, ay hindi rin naman imposible. Kaya bilang bidang-bidang kaibigan na nagpapakakuya sa kanya, hindi ako pumayag na hindi ko malaman kung sino ang nanliligaw sa kanya, Papadudot. Pero kahit na anong gawin ko, sadyang maingat talaga ang kaibigan ko. Kaya hinintay ko na lamang na magpakilala sa akin ang lalaking tinutukoy niya. Tagal natin di nagkita. Hindi ko lang alam na busy ka sa trabaho. Baka inisip ko nang iniiwasan mo ako. Sira, ba't naman kita iiwasan? Ano yun? Sobrang bitter ko sa naging breakup natin. Naka-move on na kaya ako. Talaga? Patingin nga ng mukha nang naka-move on? O ayan, tingnan mo itong mukha ko. O, ano? Grabe, nakakasilaw. Parang iba yung glow mo ngayon ah. May nagpapakilig na ba sa'yo? Sabihin na nating meron nga. Pero, wag mo na muna alamin kung sino. Baka mausog pa yung love life ko eh. Hoy, wala namang sumpatong bibig ko. Ikaw, porke may nagpapakilig na sa'yo, grabe ka na sa akin. Pinakilig din naman kita dati ah. Yak! Past is past na nga, diba? Unless ikaw yung hindi pa nakaka-move on sa ating dalawa. Hoy, sabay lang tayo naka-move on. Oo na.
Ito naman, pinapamukha mo pa sa akin na kalimot-limot ako. Sus, nagdrama pa to. Alam mo, sabihin mo na lang sa akin kung sino yung manliligaw mo. Para may mapag-usapan tayo. Ayoko nga, baka tawanan mo ko eh. Huwag mo sabihin si Anton ulit yun. O hindi grabe ka. Luka-luka ba talaga tingin mo sa akin? Huwag mo nang itanong. Masasaktan ka lang sa sagot. Di wag. Pero, bibigyan na lang kita ng clue tungkol sa kanya. Kahit yung trabaho niya lang. Okay, sige. Pwede na yon. Engineer siya. Anong klaseng engineer? Civil? Geodetic? Basta engineer. Baka mahulaan mo pa kung sino eh. Oh, ibig sabihin kilala ko. Teka, isa lang naman yung kilala kong... Si Jake ba yung naniligaw sa'yo? Ha? Hindi Bakit naman ako liligawan ng kapring yun? Malay ko ba? Baka mamaya trip nyo pala yung isa't isa. Di ba naging okay na rin naman kayo? Kaya posibleng pormahan ka nun. Ikaw na mismo nagsabi sa akin na playboy yung kaibigan mo, kaya imposibleng magustuhan ko siya, no? Sinasabi mo lang yan para di kita mabisto. Hindi mo naman kailangang sikreto sa akin yun eh. Matutuwa pa nga ako kung magiging kayo ni Jake kasi sa wakas may magpapatino na sa kanya. Talaga? Oo. Tsaka sino ba naman ako para pigilan ka na maging masaya? Halata naman na tinamaan ka na talaga eh. In fairness, ngayon lang kita nakita nag-glow ng ganyan ha. Nag-glow din naman ako nung naging tayo Medyo iba lang yung ngayon kasi ngayon pa lang namin mas nakikilala yung isa't isa eh. Kung gusto mo mas makilala pa si Jake, sa akin ka na lang magtanong. Pati kulay ng brief niya araw-araw alam ko. Totoo? Weird niya naman. So si Jake nga. Oo na, siya nga. Sabi na eh. Pero paano nangyari yun? Kwento mo, dali. Curious ako. Curious? Pinaganda mo pa eh. Chismoso ka naman talaga dati pa, no? Huwag mo na iligaw yung usapan. Paano mo siya nagustuhan? Paano kayo naging close? Isa-isang tanong lang, okay? O sige, paano nga kayo naging close? Dami mong ebas eh. Nagsimula yun nung nagkasabay kami magbayad sa counter dun sa supermarket. Alam mo yung feeling na parang nasa pelikula ka tapos first time mo na-meet yung makakatuluyan mo? Ganon na ganon yung na-feel ko. Sigurado ka ba? Baka mamaya nagpapakadilulo ka lang ha. Uy, mahirap yan. Uy, napaka-epal mo talaga. Hindi ako dilulo, no? Totoo yun. Feel ko na nagustuhan ako ni Jake. Hindi ko talaga ma-imagine eh. Parang ang labo pa rin mangyari nun. Siguro laktawan mo na lang yung part kung paano kayo naging close. Fast forward na. Doon ka na lang magsimula kung paano kanya niligawan. Baka sakaling makumbinsi mo ko, kahit konti. Ewan ko sa'yo. Ayoko na magkwento. Arte? Kukumbinsihin mo nga ako na nililigawan ka talaga ni Jake eh. Wala naman kasi siyang nababanggit sa akin na ikaw yung nililigawan niya. Hindi niya sinabi sa'yo? Hindi. Bakit? Wala. Huwag mo na lang banggitin sa kanya na nagkwento ako. Sige na, uwi na ako. Papadudot ganon lang talaga si Lumi. Mabilis sumama ang loob niya pero mabilis lang din itong mawala. Natuloy yung sorpresa sa kanya ni Jay kaya naging sila na ring dalawa. Nandun ako at nakita ko kung gaano kasaya ang dalawang kaibigan ko. Marami nang pinayak na babae si Jake pero nakita ko na rin kung paano niya unti-unting binago ang pagiging palekero niya. Lalo na noong simulan niya ang panliligaw kay Lumi. Tungkol naman sa amin ni Chelsea, alam ng mga magulang namin na may relasyon na kami. Wala naman kami naging problema sa kanila. Pero kahit tanggap ako ng mga magulang niya, medyo tagilid naman ako noon sa lola niya. Kahit kasi matagal na nila akong kilala bilang kaibigan ni Jake, naramdaman ko na parang hindi ako nito gusto para kay Chelsea. Pabor sila sa pagiging magkaibigan namin ni Jake, pero mukhang hindi yon pareho pagdating sa relasyon namin ng isa pa nilang apo. Sa pamilya kasi nila, mahalaga ang opinyon ng mga nakakatanda dahil kahit ang tatay nila ay dumaan din sa mga pagsubok ni Lola Connie at nagsimula na ngayon noong sinabihan nila kami na magpakasal na. Akala ko ay hindi papayag si Chelsea na magpakasal kami kaagad dahil wala pang isang buwan mula nang sinagot niya ako. Pero kahit ang mga magulang niya, yun din ang gustong mangyari. Pinayuhan ako ng lolo ni Chelsea na kapag ikinasal kaming dalawa,
mas mabuting bumukod kami kaagad para masanay kami sa buhay namin bilang mag-asawa. Pero sa lahat ng yon, walang ibang mas importante sa akin kundi ang desisyon ng girlfriend ko kung papayag man siya o hindi. Ano, kumusta? Na-pressure ka ba kina mama at papa? No, not really. Sure ka? Yeah, I'm sure. Nagulat lang kasi ako sa'yo. Hindi ko in-expect na sasabihin mo sa kanila yung tungkol sa past relationship mo. Bakit mo nga pala ginawa yun? It's just that I wasn't trying to make a good impression. I just wanted them to see me for who I really am. I'm sorry if I embarrassed you. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan mag-sorry. Mas maganda nga na naging honest ka sa kanila pero ikaw lang naman yung inaalala ko. Pwede rin naman na hindi mo na lang yun ipinaalam sa kanila. Maiintindihan ka naman ng parents ko eh. Alam naman nila na may kanya-kanya talaga tayong pinagdaraanan. Pero maniwala ka sa akin. Hindi sila aabot sa punto na uusgahan ka nila dahil lang dun. You must be really proud of your parents. Siyempre naman. Ay, nga pala. May itatanong sana ako sa'yo eh. Nakalimutan ko lang banggitin to sa'yo nung nag-usap tayo. What is it? Paano kung hindi bakla si Kian tapos niligawan ka niya? Sasagutin mo ba siya? Definitely not. Bakit? Husband material din naman siya. Well, I realized we shouldn't date our best friends. It's the worst thing that could happen. It messes everything up. After a breakup, it's all over. Pwedeng mangyari yan, pero hindi naman lahat. I'm not saying it's always like that, but it happens most of the time. Anyway, where are we going now? Bakit? May gusto ka pa bang puntahan? Do you mind if I stay with you for a bit? Don't worry, I'm not planning anything silly this time around. Alam mo, may alam akong paraan para lagi tayong magkasama. Pakasal ka na lang sa akin. Is that a low-key proposal? Nagtatanong lang ako. Hindi ito yung naiisip kong proposal, no? Pinaghahandaan ko lahat ng bagay na ginagawa ko. Okay, if you say so. Paano ba yan? Naipakilala na kita sa parents ko. Ako ba? Kailan mo ko ipapakilala sa parents mo? Biro lang, di kita pinipressure ha. Alam ko naman na wala sila rito. Tsaka okay nang kilala na nila ako bilang boyfriend mo. Why don't we just catch up with Lolo and Lola? I'll introduce you to them. Di ba kilala na nila ako? Bakit mo pa ako i-introduce? Tsaka alam mo, parang hindi naman ako gusto ng lola mo para sa'yo. Kahit na matagal na nila akong kilala. She will love you. Trust me. Sana nga. Malay natin. Diba? Lalo na kapag nagkaapo na sila sa atin. Babe, I'm not ready for that. I don't want to get pregnant. Bakit ayaw mong mabuntis? I don't know. It's just the thought of being pregnant scares me, especially knowing what Mom went through. She almost didn't make it when she had me. Pero mahilig ka rin naman sa mga bata, di ba? Yung anak nga ni Kian, nakita ko kung gaano kayo ka-close eh. That's a totally different thing. He's my friend's kid. I can take him back to his dad anytime I want to. And we can't do that with our own kids. Sabagay, may punto ka. Hindi ka pa nga ready maging magulang. So maybe we should just enjoy the moment while it's just the two of us. Me, you, just us. Okay, kung yun ang gusto mo. Mahaba pa naman yung pagsasamahan natin eh, kaya pwede pang magbago yung mga pananaw natin sa mga bagay-bagay. Hindi mo kailangan ma-pressure. Okay? I'm so glad you understand, babe. Papa Dudut, malinaw naman sa akin noong una pa lamang na hindi pa handang magkaroon ng anak ni Chelsea. Hindi pa niya kaya ang responsibilidad ng isang magulang. Kaya hindi ko na rin siya pinilit sa bagay na yon. At kahit na ilang buwan pa lang ang relasyon namin noon, inalo ko na siya ng kasal. Akala ko nga ay i-reject niya ang proposal ko pero nagulat na lang din ako noong mabilis niya lamang akong sinagot. Yon ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Wala naman kasi akong ibang hinihiling kundi ang maikasal sa babaeng minahal ko ng buong buo. Malaking bagay rin na suportado ng mga magulang ko ang relationship namin. Nakauwi naman ng Pilipinas ang parents ni Chelsea noong kasal namin pero bumalik din sila kaagad sa States matapos yon. Wala nang ikasal kami ni Chelsea. Bumukod na kami sa mga pamilya namin. Bala ko muna sanang mangupahan kami habang nag-iipon pa ako sa pampagawa ng bahay namin.
Pero nagregalo ng condo unit ang mga magulang nila Chelsea sa amin pagkatapos ng kasal. Nahiya akong tanggapin yun noon dahil ako dapat ang mag-provide ng titirahan naming mag-asawa. Pero hindi sila pumayag na hindi namin yon tatanggapin. Sa huli ay nagpasalamat na lamang ako sa mga magulang niya dahil damang-dama ko noon ang suporta nila sa aming mag-asawa. Papadudot, maayos naman yung mga unang linggo ng pagsasama namin. Pero kahit pala kasal na kami, hindi pa roon natatapos ang lahat. Hindi pala porket kasal na kami ay wala nang magiging banta sa relasyon namin at garantisadong kami na talaga hanggang dulo. Hindi pa po tapos ang kwento ko. Marami pa po kaming pinagdaanan ni Chelsea sa pagharap ng realidad sa pagsasama namin. At masasabi ko na yon na ang pinakamahirap sa lahat. Sana po ay abangan po ninyo ang huling bahagi ng aking kwento. Pero hanggang dito na lamang po muna sa ngayon. Marami pong salamat sa lahat ng mga nakinig ngayong araw. Maraming salamat din po sa inyo, Papa Dudut. At sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS, pagpalain po kayong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tristan. Mga kabarangay, lahat ng bagay ay may preparasyon. Hindi porket ginusto ito ngayon ay makukuha mo kaagad ng ilang segundo. Ganon din ang mga taong ginusto mong maging parte ng buhay mo. May ibang dumarating nang hindi mo inaasahan at meron din na abot kamay mo na ngunit hindi pa panahon para kayo'y magkakilala. Dahil kailangan nyo pang ihanda ang isa't isa. Sa kwento po ni Tristan, kahit matagal na silang magkakilala ni Chelsea, kinailangan pa rin nila ng sapat na panahon para maunawaan ng isa't isa. Dahil ito ang kakapitan nila. Oras na magpasya silang maging iisa na lamang. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.